Naku, grabe. Yan ang malaking tanong. Papaano na tayo makapagbayad ng utang niyan, hindi pa pinapanganak ang mga anak natin? Hanggang sa kapu-apuhan ay hindi na natin mababayaran ng utang ng Pilipinas. Naku, pumapalong 17.65 trillion pesos. Sobrang, naku, mapapaewan ka na lang talaga. Nitong malaking utang ng bansa natin. Ayan ang problema pa. Kasi kapag ka, di ba, dati 58 lang ang dolyar. Ay, Ngayon isa pa yan. 60 na. Eh di kung gaano kalaki yung utang mo na dolyar, hindi mo, wala kang ginagawa, hindi ka naman umuutang. Oo. Mataas. Bumigat yan, Doon tumaas sa na. ating budget, no, so na 6.793 trillion, Oo. ang bahagi niyan ay pambayad utang, ha? Oo, Domestic and international. Lalaki yan. Oh, yun na nga. Grabe. Lumiit ang value ng pera mo. Eh, pagka binayad mo sa utang yan, wala ka na lang, baka ang binayaran mo na lang yung diferensya. Yun na nga. Oo. Yung tubo na lamang. Magkano na bang laki ng utang natin? Umaabot na rin po ang utang ng bansa ngayon, Oo. 17.65 trillion pesos. What? Dito lamang pong November 2025, last year. November pa yan. Yes po. Eh de kung i-compute mo yung foreign, yung exchange ngayon, exchange rate, mahigit 18 trillion eh. Oh, tignan nyo October. October lang, 17.56 trillion. In just a month, ang naidagdag lan 11 billion. Grabe naman yan. 11 billion isang ano lang. 11 billion. Tapos, ay hindi, 84. Grabe. Domestic 12.12 trillion, foreign debt 5.53 trillion. Ang tanong, paano na natin mababayaran 'yan? To think na ang collection natin hindi sapat. Ayan revenue On the collection natin. line, kasama natin Hindi Mr. sapat. Diwa Ginigundo. Sir, magandang umaga po. Peter at Rica, kasama po ninyo ngayong Ay. araw na ito. Ay, magandang umaga naman, Peter at Rica, at sa lahat ng ating tagapakinig. Opo, good morning, sir. Good morning, sir. And it's nice to have you back. Pag-usapan nga po natin itong palobo ng palobo eh. Parang hindi siya spaghetti pababa ng pababa. Ito pataas ng pataas. Pataas ng pataas. 17.65 trillion na po. It was only, I think, mga 9 trillion pa lang nung panahon ba ni Pinoy yun. Bakit po pataas ng pataas ang ating utang kung maganda naman ang koleksyon ng ating rentas internas at ng Bureau of Customs? Grabe Well, unang-una, talagang totoo yung observation mo, Peter, Rica, no? Po. Na ito ay pataas ng pataas sa halip na pababa, o kaya paikot-ikot, no? Noong Opo. bago nagkaroon ng pandemic, ang ating utang, national government debt, was only 7.7 trillion pesos. Wow. Oo. That was only about 39.6% of GDP. Ngayon, sa kalagitnaan ng pandemic, syempre gumastos ang gobyerno para sa vaccine, para sa iba't ibang medical equipment, etc. Lumobo yan. At sa pagtatapos ng November 2025, tama yung sinabi niyong numero, 17.65 trillion. So, more than double, no, in the last 5-6 years. Kaysa doon sa 7.7 trillion mula nung simula hanggang noong 2019, 7.7 lamang. Pero in the last 6 years, more than double ang pagkakataas. Grabe, no? Kasi umalis si PRRD, 12.7 trillion. Tapos ngayon, in just 3 years, biruin ninyo, 3 years, no? Pumalo siya ng 17, 18, halos 18 ka mo na. Kasi 12.7, kahit sabihin mong 13 na yun, 13, 14, 15, 16, 17, mag-18 na. 3 years pa lang.
5 trillion ang idinagdag sa utang doon sa last na utang. Ha? 5 trillion. 3 years. So may 3 years pang natitira. Kung ganito ang senaryo ng ganito yung estimation ng utang niya within 3 years, 5 trillion, double that to complete the 6 years. 5 multiply by 2, that would be 10 trillion ang idadagdag niya. So, 20, pagka 17, 18, 19, 20. Oh. 21. So, aabot tayo ng 21 trillion pag natapos ang kanyang termino. Yun ay kung hanggang 21. Kasi, given the models of yung counting natin from 2022 to 2025, 5 trillion ang idinagdag niya. So, pag dinoble mo yan, hindi lang 21 trillion. And just to remind you guys, wala naman siyang yung talagang masasabi niya na proyekto niya, na sarili niya talaga, na siya talaga nag-groundbreak. Siya yung, kasi pag inauguration lang ang nakita natin sa kanya, probably hindi siya talaga yung nag-umpisa kasi hindi siya yung nag-groundbreaking eh. So, example na lang natin, kasi lumobo yung utang pero wala man tayong nakitang considerable and reasonable yung kay PRRD kasi dumating tayo sa pandemic. And even in the middle of pandemic, meron tayong mga infrastructures, tuloy-tuloy pa rin yung infrastructures natin. Siyempre, malaki yung gastos ng pandemic. So, considerable. And understandable yung ganong pagkalaki ng utang. Pero ngayon, nasaan? Yung nakuhanan pa tayo ng mahigit 100 billion sa PDIC, nakuhanan pa tayo ng 60 billion sa PhilHealth. Yung inilagak doon sa Maharlika Investment Fund na yun, MIF. At yung mga flood control mess na ito, walang nangyari. So, just to remind you, kasi ngayon ginagawa nilang like for example yung Kamalan-Yugan Bridge, nag-inaugurate daw itong presidente na ito dito sa Kamalan-Yugan Bridge. But just to remind you, hindi po yon sa kanya. Lumobo na ngay utang, wala talaga siyang proyekto na kaganito. I mean, we can go back to history. Ito yung totoo dyan. At mega iconic bridge na magdudugtong sa eastern at western portion ng Cagayan, pinasinayaan sa Kamalan-Yugan, Cagayan. Nagbabalik si Mark Tumabaw ng Philippine Information Agency. This is a dream come true for Cagayan. Duduwati Bridge tayo across Cagayan River. 250 kilometers long and we only enjoy 2 bridges across the Cagayan River. This is the first time that an additional bridge will serve us to connect the eastern portion and western portion of Cagayan. Ito ang naging mensahe ni Cagayan Governor Manuel N. Mamba matapos pangunahan ni DPWH Secretary Mark Villar kahapon ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng mega bridge sa Kamalan-Yugan, Cagayan. Nakita niyo groundbreaking pa lang ito Hindi na kailangan pumunta pa yung presidente. Yung kanyang DPWH Secretary na yun nandyan, si Mark Villar. Na nagkakahalaga ng 2.4 bilyong piso. Ayon kay Villar, ang mega bridge ay magdudugtong sa mga bayan ng Apari at Kamalan-Yugan na may haba na 1,580 kilometro. Kapag natapos ng tulay, magiging daan ito upang mapasigla ang ekonomiya at mapataas ang produksyon sa lugar. Sila kanina ko yung natutuwa dahil nakitang-kita naman yung pagmamahal ni Presidente po sa Cagayan. At kanina nung sinabi ko na sa ngayon, ito historic day para sa atin. Historic dahil sa ginagawang flood control projects, yung Cagayan River, yung Build Back Better, kasama po si Roy Simato, napaka-historic. Historic din dahil sa Kamalan-Yugan Bridge.
Dahil sa makabago at kakaiba nitong disenyo, ang bagong iconic bridge mula sa Build program ni Pangulong Duterte ay inaasahan din na mag-aangat ng turismo sa Cagayan. Samantala, in-inspection din ni Villar kasama si DNR Secretary Roy Cimatu ang dredging project sa Di ba? Hindi kagaya ni Marcos Jr. Kung nasaan yung nandun siya. Para sabihin na, ay, sa kanya itong proyekto. Pero nakita niyo ito, Build program ito. Hindi kailangan nandun ni PRRD. I mean, may mga tao kang gumagalaw para sa'yo. Hindi mo kailangan nandun para magpasikat. And just to show you the proof na hindi naman talaga ito sa kanya, syempre, ito may mga videos tayo, may mga proofs tayo na hindi naman talaga hindi naman talaga ito ngayon lang. Magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa Cagayan upang bisitahin ang Camalaniugan Bridge. Tara, samahan niyo po akong tignan ang progreso nito. Ganyan dapat. Kayo, Bunuan, Dizon, meron ba kayong ganito? Are you the functioning secretary? Hindi. Ito, nakita natin wala yung press con, interview, at kung ano-anong pagpapasikat. Wala naman talaga kayong ginawa. Ito yung talagang totoong working secretary. Dito po ako sa Cagayan ngayon para bisitahin ang Camalaniugan Bridge. Ito po ay isang project na nagsimula nung ako po ay secretary ng DPWH at ngayon po malapit nang matapos. Pag natapos po itong bridge, itong maging pinakamahabang bridge sa Region 2. So, yung mga ganitong ebidensya na nakikita natin, hindi mo to masabihan na ito may corruption, may ibinulsa, or incomplete, hindi siya complete, ganun. Makikita nyo talaga na merong resibo eh. Hindi mo makakitaan na kagaya ng flood control ngayon, ang daming ghost project. Ito, kitang-kita mo, ebidensya. Ngayon, dahil natapos na, andyan na yung presidente, papakitang gilas at lalagyan niya ng kanyang logong bagong Gagong Po, Pilipinas. sa taga Cagayan, makikinabang din po ang mga taga Ilocos. Ano nga ba ang maitutulong nitong bridge na ito sa mga taga Cagayan? Ako po si Jerwin Tagbaban, 28 years old. And I've been a quantity engineer here for 1 year now. .166 kilometers po overall. Kasama na po yung approach natin doon. This technically is a cable-stayed bridge. Cable-stayed. Compared sa iba, it's just a suspended, simply supported and suspended bridge. This technically is a cable-stayed bridge. For sa number 1, employment and knowledge. Tourism. As a civil engineer is napakalaking impact sa akin ito. Anyway, yan po para sabihin na naman ng mga tanga dyan na sabihin, ano sinasabi niyo? Walang proyekto. Ayun hindi nga mabanggit ang buong pangalan eh. Nakita ninyo yung inauguration niya. Ano sabi niya? Camalaniugan Bridge. Hindi nga niya may pronounce ng tama eh. Camalaniugan Bridge. Kung hindi niya may pronounce ng tama, hindi niya masabi yung buong mag-aalamano pa siya, most probably, nandyan lang siya for publicity. Okay? So anyway, ang balita ngayon, kagaya na naman ng ginawa nilang pag-samsam doon sa mga mamahaling sasakyan ng mga Diskaya. Ngayong araw naman ito, o kahapon, ang balita naman nila yung mamahaling sasakyan daw ni Zaldico.
Kapapasok lang na balita, ilang mamahaling sasakyan ni dating Congressman Commission for Infrastructure Special Advisor and Investigator, retired General Rodolfo Azurin, subject sa search warrant ang mga sasakyan dahil nakitaan ng customs violation ng mga ito, kabilang na ang unpaid taxes. Initially, Alvin, siyam na sasakyan ang nakitaan ng customs violation, yung Cadillac Escalade, Rolls-Royce Phantom at yung Lexus. Bukod sa customs at ICI, kasama rin sa pag-implement ng SW ang Taguig City Police, CIDG at Highway Patrol Group. At ayon naman kay HPG Director Police Brigadier General Hansel Marantan, may ilang sasakyan din, Alvin, na isa sa ilalim sa investigasyon dahil hinihinalang may peking dokumento ang mga ito at may kontrabando. Kaya may nakita rin tayo na kasamang K9 at yung mga otoridad, Alvin, ay binubuksan yung mga sasakyan bago ito selyuhan. So sa ngayon, nagpapatuloy pa rin yung pag-implement ng search dito sa parking lot ng isang condominium. Kanina galing tayo sa second floor, umakyat tayo ng third floor at ngayon ay nagpapatuloy yung pagsiselyo ng mga nasabing sasakyan, Alvin. So ano ang gagawin dyan? Yan ay kukumpaskahin ng gobyerno tapos isusubasta, Jeff? Oo. Wala pa tayong balita doon sa subasta. Ganun naman gagawin nila, kagaya yung ginawa nila doon sa mga sasakyan ng mga diskaya. Ngayon ako, hindi naman ako tutol. Tama lang naman ginagawa. Kunin lahat ng mga yan. Kasi ano yan mag-ilgatin yung mga yan. Ang akin lamang ho, bakit yang si Zaldico lang? Alam naman natin magka-partner yan. Pag sinabi ng Zaldico, Martin Romualdez. Pag sinabi natin Martin Romualdez, Marcos Jr. Bakit yung nabalita at na-seize daw or na-freeze yung air assets ni pangalan nito ni Zaldico, bakit yung kay Martin Romualdez? Diba? Kagaya nito, ayan o. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream private jets. Ano yan? Mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Wow. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, At nakita ninyo, yung ito, balita ito ng Billionaire News Channel, no? Kahit hanapin ninyo sa kanilang site ngayon, hindi nyo na makita itong balita nito. Ito mga re-uploaded na lang ito eh. Magtataka talaga kayo. Bakit nawala sa kanilang balita? Hinahanap ko to sa Billionaire News BNC. Wala talaga. So, ano implication nito? Meron silang pinoprotektahan. Kasi, bali-balita ko, kagaya nitong Zaldico, air assets daw ni Zaldico. Boto ako, kunin na nyo. Kunin natin yan. Pull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Kay Zaldico yan. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Mercedes Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista. At hindi lang yan. Kaya nga ang point natin dito, bakit hindi nila inaano si Martin Romualdez na ito, isa pa lang sa ebidensya natin na meron palang nakobrang iisang kontraktor under sa pamumuno ni Martin Romualdez. Pero anong petsa na ngayon? Wala pa rin nakukulong. Ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Billionaire News Channel, lumobo ang kontrata ng isang kumpanya sa Palawan nang maging caretaker nito ang kongresista. Ang may-ari, dati niya umanong executive assistant. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila naging sentro ng bidding operations ang Palawan mula late 2023. Wow! Ayon yan sa isang source na dumulog sa Billionaire News Channel.
Ayon sa datos na nasa DPWH website, 7 kontratang nagkakahalaga ng higit 1.1 billion pesos ang nakumpra ng kumpanyang Octagon Concrete Solutions Incorporated at mga ka-joint venture nito sa Palawan sa mga taong 2024 at 2025. Ito ang mga kaparehong taon kung kailan itinalaga si former House Speaker Martin Romualdez bilang caretaker ng Palawan 1st and 3rd Districts, matapos pumanaw ni na Congressman Edward Hagedorn at Edgardo Salvame. Ka-joint venture ng Octagon sa mga proyekto ang ilan pang kontrobersyal na mga kumpanya tulad ng Wawaw Builders at Mac Builders na dati na ring na-blacklist dahil sa mga delayed na proyekto. Ayon sa DPWH documents... paano yan? Pinangalanan mismo ni Marcos Jr. yung Wawaw Builders. Nadala na nga sa Senate hearing yung Wawaw. Pero Martin Romualdez, hindi pa napatawag. Hanggang ngayon, hindi pa nakukulong. Ng BNC, si Milton Ngu ang nakalagay na Authorized Managing Officer ng Octagon ngayong 2025. Siya ang kapatid ng Maynard Ngu. businessman at dating government envoy na si Maynard Ngu. Naku! Nauna na rin Tingnan natin ulit siya ang natin. kapatid ng businessman nakalagay na Authorized. Ayon sa DPWH documents na nakuha ng BNC, si Milton Ngu ang nakalagay na Authorized Managing Officer ng Octagon ngayong 2025. Naku! Siya ang kapatid ng businessman at dating government envoy na si Maynard Ngu. Nauna na ring nadawit sa flood control scandal bilang bagman umano ni Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally Pero yung submitted nabalitang bagman ni Marcos Jr., wala na sa balita ngayon. a list of projects to Maynard Ngu, deliveries of cash. Hindi ako tutol, no? Halimbawa, sabi nila, bagman daw ni Cheese Escudero. Di huliin nyo, pati si Cheese Escudero. Pero bakit yung napabalitang bagman ni Marcos Jr. o nitong si Martin Romualdez, ayan, napangalanan na ni Gutesa, pero anong petsa na, mga Were kaibigan? personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Pero base sa iba pang dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, hindi lamang si Ngu ang may mataas na posisyon sa Octagon. Natuklasan kasi ng aming team na major shareholder ng Greenergy Holdings Incorporated ang nasabing kumpanya. Sa isang 2024 Securities and Exchange Commission filing ng Greenergy, isang Norman Vincent Bungubong ang nakapirma bilang Chairman at Chief Executive Officer o CEO ng Octagon. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, minsan na naging Executive Assistant ni Romualdez si Bungubong nang i-appoint niya ito noong 2022. Ayon sa datos ng DPWH, una nang nakakuha ng mga kontrata ang Octagon sa Palawan noong 2017 at 2018. Pero nasundan lamang ito noong 2024 na. Tumulog kami sa opisina ni former Speaker Romualdez. Anila, hindi raw parte ng staff ng kongresista si Bungubong. Wala rin daw itong koneksyon kay Romualdez. Ganon? Ano sabi ni Marcos Jr.? They will not be spared. Sir, just a follow-up question. Congressman Toby They will not be spared. Bianco has blamed your cousin, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, as well as former House Appropriations Chair Zaldico as one of the culprits behind these schemes. Aside from repeatedly mentioning that the panel will be independent, how do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this panel? Well, there's only one way to do it, isn't it? They will not be spared. Sabay tawa, sabay tawa. May I know why you are May I know why are you laughing? Sabi niya. Basta pag tumawa yan, alam nyo nagsisinungaling. Alright. Anybody will say, pag tumawa yan, alam, manifestation ng pagsisinungaling niya. Pag nag-aalamano yan, nagsisinungaling yan. Wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Alright. Thank you, Mr. President. Di ba? Alam na natin na anong sabi niya, no? But they will not be spared. Pero, pati sarili niya. Tignan nyo, pati sarili niya, yun tama, yung sinabi ni, na
meron siyang paboritong kontraktor talaga sa kanilang lugar. Malalim daw ang ugnayan ni na PBBM at ng kanya umanong paboritong contractor sa Ilocos Norte. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Ayan may ebidensya siya pirma ni Alcid. Bidders representative. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Unfinished pa. Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. Nakaw. So, wala na silang hiya. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Bago lang to, January. Ayun. January 30, 2025. Binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang Authorized Managing Officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos i-endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Quion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit na pinsang buo siya ni PBBM. Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. 8.8 billion. At 2016 hanggang 2025, aabot sa 334 contracts worth 8. 2016, 22 ang kontrata niya. 2017, 4 lang. 2018, 42. 2019, 28. 2020, 33. 21, 23, 22, 27. Tapos biglang ang lalaki na sa 23, 57, 46, 52. 0.8 billion pesos ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata. Ay, tingnan nga natin. Tingnan natin. 1.8 million. 2 billion. Makikita natin yung difference ng mga mga amounts. Ang lalaki. 1.8 billion. Dito 2.063 billion. Dito million 2016 168 million. Kahit nasabihin na natin na 22 contracts Tapos yung 4 na contract 200 million. 42 contracts 258 million. 28, 438, 33. Pero pagdating na ng 23 hanggang 25, pumalo ng billion. 2 billion, 2 billion, tapos 1.8 billion. Grabe. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022. Ayan, ito, tama. 2016 to 21. 1.9 billion ang niyan. Ayan 1.9 billion sa 2016 to 2021. That's span of 4 years. Tapos 22 to 25, 3 years lang siya, 6.9 billion. Wow! So, ibig sabihin, hindi lang overpricing. Ito, malaki ang presyohan para malaki din yung kickback.
hanggang 2025 kaysa 2016 hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018 naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. Taon-taon, hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok malinaw po yan Pagputok ni Marcos Jr., bilyon na. 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion pesos worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng kumpanya sa loob ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016 hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08 Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Talagang pinakyaw, Kaya kahit kapatid mo kinukundina ka sa mga ganyan bakit yung pinsan nyo na dapat na sana ay kasama na sa pinakakasuhan, wala. Tingnan nyo. Well, it seems apparent. Ang sabi mo, dinideny nila o hindi linilista si Martin, yung aking pinsang buo, nakakaloka talaga. Si Bonjing. Si Bonjing, hindi naman binabanggit. Bakit? In addition to that, aside from the fact that they're somehow forgetting his name, there have also been very fervid denials that there is any direct link daw. Wala raw koneksyon. Napapakamot na naman ako ng ulo sa mga statement ng mga Rimulya. In interview mo, nakinig naman ako. Sabi ko nga, talaga naman na guilty as sin naman. Nagmula naman talaga dyan. So I'm wondering why this is occurring. Either two things could happen. I was thinking that perhaps after Saldico, he would be charged. But evidently, that's not the case. When in fact, that should have been. And So, sino ang nagpuprotekta? after, ija-jogging na lang yung kaso. Alam na natin yan, di ba? Ipopostpone ng ipopostpone. Mamaya, dismissed on technical grounds, may kakulangan, blah, blah, blah. Alam na natin. Pero in this case, in your face. Talagang dinideny, pinagtatanggol, pinagtatakpan. Hindi ko talaga maintindihan na. So, frankly, you are not hopeful or optimistic because the DPWH did announce, I remember by November last year, they did announce that they are recommending charges to be filed against the former speaker. I remember, I think the president himself announced that the DPWH was recommending it. But given it is now January 2026, are you optimistic, Senator Marcos, of any kind? Ito yun anong sabi? Pinakakasuhan si Romualdez. Ito, November to. The Department of Public Works and Highways and the Independent Commission for Infrastructure have recommended the filing of charges against former House Speaker Martin Romualdez and former Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Among the recommended charges... Ano yung mga yan? Kahong-kahong papel. Plunder, graft, and direct bribery. That is according to DPWH Secretary Vince Dizon. The DPWH and the ICI appeared before the Ombudsman at around 8 a.m. today, submitting government contracts of companies allegedly linked to Co., namely SunWest Incorporated and High Tone Construction. The contracts amounting to 100 billion pesos were recorded from 2016 to 2025. So, ano silbi niyan? May mga pinresent ninyo sa public na pinakakasuhan ninyo si Romualdez at saka si Co. This means these projects were implemented during the term of former House Speaker Romualdez, thus his inclusion in the recommendation to file charges. The two agencies also submitted sworn testimonies from the Senate Blue Ribbon Committee hearing, all related to both the former House Speaker and the former House Appropriations Chair. Dizon also specifically cited the sworn testimony of Orly Guteza, Co.'s
alleged former security aide amid being proven in court that his testimony was falsified. Gutesa previously testified in a Senate O di ba naging basehan ninyo si Gutesa? Gutesa mentioned Zaldico and Martin Romualdez. Anong petsa na ngayon? January na ngayon. Tingnan nga natin kung hopeful pa si Amy. No, to tell you the truth, nung August pa, nananagilid na kami. Paano nag-umpisa si Chairman Marcoleta, mga backup kami doon sa Blue Ribbon, and we started investigating this flood control mess. And then we brought up the subjects of the unprogrammed, the 800 billion, pinakamalaking kitty ng DBM, the DPWH, and of course, all the insertions that magically appeared during the BICAM or the small BICAM. In 2025. You will recall I never signed the 2025 budget either. And as a matter of fact, made a privileged speech in December 6 of 2024 urging E.S. Bersamin at that time and Secretary Amina, huwag papirmahin ang kapatid ko dyan, dadali tayo dyan. So you did that? You advised that? You told Secretary? Tapos, ano nangyari? Wala. Anong petsa na ngayon? Wala na. Mapupunta na sa limot kasi may mga bago na naman lang ni-resurface na mga issues, controversies. Yeah. So, eto, merong pinakita na eto talaga, hindi talaga nalalayo sa mga pangyayari na ang Romualdez ay crony ng Marcos family noong araw. Kasi kung makikita ninyo, mayaman naman na talaga ang Romualdez bago pa sila pumasok sa politics. Kasi nga, syempre, ang kanilang parents, tagapangalaga din ng mga ninakaw, kinuhang mga establishmento during the Marcos Senior Administration. At yan po ay kukwento dito ni Carranza. Tingnan natin. Coco Levy case, I understand. When I went back to the records of the case, Coco Levy case, di ba? Kaso ni Marcos Sr. yan? This is a Coco Levy case, I understand. When I went back to the records of the case, parang 2003 pa naman technically napanalo na ni Cocoy Romualdez. It's just that the Sandigan Bayan said, we will take custody of these assets first kasi kailangan meron kaming maibalik. And it was actually the Supreme Court in July 2022, again, when BBM was already president, na kumbaga nagpaandar na lang na parang, ibalik nyo na. You have no legal basis to still hold custody of that assets. First question, sir, how much ba yung maibabalik sa mga Romualdez? This is the father of House Speaker Martin Romualdez. How much ba ang pinag-uusapan natin? And number two, parang bakit ganon katagal from 2003? Tapos ngayon lang talagang napaandar. Ganon ba talaga yung kalakaran sa ganitong complex cases? So there's three aspects to this and let me try to simplify them because they are complex. These cases involve assets that belong to corporations that were dummy corporations created by the Romualdez family. So the father of Martin Romualdez, Benjamin Romualdez, who was ambassador of Marcos to the UK, to Saudi Arabia, to the US, everywhere, there were criminal cases against him. They were dismissed because he died. So the Martin Romualdez, Benjamin Romualdez family, his mother is named Juliet Romualdez, and as far as I know, she's still alive. So they created dummy companies. They used these companies to take over Meralco, to take over newspapers. So what became, I think, the Times Journal, also the Daily Express. They used these companies to take over what used to be Equitable Bank, if I'm not mistaken, PCI. Which is now Banco de Oro. PCI Bank, and now Banco de Oro because of the mergers. In other words, Grabe, no? controlling interest in, I think, Dami the nilang biggest kinuha. bank in the Philippines. Benguet Mining Corporation. Grabe. So, dami nilang kinamka. when you see the title of the case, you don't recognize Trans Middle East Corporation. Yes, correct. What is that? So, ngayon, kung nung panahon nung tatay, ang ginawa ay kinontrol lahat ng mga private corporations. Kinuha, kinontrol, ninakaw, ganun.
Dito naman kay Marcos Jr., almost the same, iba nga lang yung ginagawa. Ang kinukuha ni Marcos Jr., yung pera ng taong bayan. Hindi yung mga ano, kasi syempre sa ngayon, grabe na yung legal battles ngayon eh. Unlike kasi before, controlled yan eh, kasi syempre martial law yan eh. Kumbaga, hawak na niya lahat. Lahat ng ahensya ng gobyerno, natanggal yung kongreso, mga ganun. Unlike ngayon, na hindi po pwede na yan. So, ang ginawa, nakipag-connive siya sa mga secretaries, sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, na kamkamin natin ang pera ng taong bayan. Yung tax ng bayan or pera ng taong bayan. Kunin natin. Nakita nyo naman, paano nila justify na kailangan nilang kunin yung pera ng PhilHealth, kailangan kunin ng pera ng PDIC, kailangan magbenta ng gold reserve, yung mga ganun, gina-justify nila na ito makakatulong sa ekonomiya natin. But the fact remains na ang ekonomiya natin ay pabagsak na pabagsak. As you can see, it is reflected in the weakest peso in Philippine history. Papatak na ng 60 yan eh. And the highest utang ng Pilipinas was 17.36, papalo na ng 18 trillion yan. Mga ganyan, di ba? So makita natin talaga na like father, like son talaga. And Erice point out one thing dito na kung impeachable ang Vice President, may posibilidad na dapat isama na rin ang Pangulo dito. But 2 impeachment complaints ang posibleng ihain. Not just 1, but 2 impeachment complaints ang posibleng ihain sa Kongreso matapos mag-expire ng 1-year bar rule sa kaso laban kay VP Sara. Pero ayon kay Congressman Edgar Erice, hindi lang ang bise ang maaaring target ng bagong reklamo. Sa On Point ng Billionario News Channel, marami na nagbabaliktaran ngayon. Malapit na yung 2028, kaya abang-abang. Posible rin daw ang paghahain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Sa tingin ko may kumakasan yan. Hindi lang nagsasalita ngayon. Kumbaga sa battlefield, hindi mo i-broadcast yung paano ka lumusob. Hindi mo, kumbaga surprise attack yan. Pero sa tingin ko may kumakasan na rin yan eh. Kung susuportahan ko yung impeachment before VP Sara, dapat ay tingnan ko rin kung may impeachable offense si Presidente. Kasi kung titingnan lang namin yung isa, ano na yan, parang partisan, hindi para sa bayan. Ang nakikita ko, kung may impeachable offense ang Presidente, ay yung betrayal of public trust. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget natin na masalaula. Na hindi siya kumibo. And that's tantamount to inexcusable gross negligence. Pero nakita ninyo kung paano nila ini-ignore yung ganyan. Napakalinaw eh. Kahit hindi na sabi ni Erice yan eh. For 3 years, kitang-kita natin ang dami-daming mga ebidensya, daming mga kapalpakan, katiwalian at corruption. Una pa lang. Yung smuggling, yung hoarding, yung tumataas na bilang ng crime, yung mga pangako niya, yung pagbibigay na, paulit-ulit na nga lang tayo eh. Pagbenta ng reserve natin, pagkuha ng mga pera ng, paulit-ulit na nga lang. Yan pa lang, dyan pa lang eh. 2026 budget anymore that you're talking about. It's the yung previous budgets prior to 2026. Kung 1 taon lang yan, baka napalusutan. Pero kung 3 taon, imposible para sa akin na hindi alam ng executive department yan. Tama. Higil naman sa umuugong na bagong impeachment case ni VP Sara, duda si Erice kung magtatagumpay ito. February 6, the Makabayan Bloc will file. Yun yung kanilang advocacy, di ba? Yung intelligence confidential fund. So, tingin ko magpa-file sila. Pero, ang hindi ko lang alam kung they will gather enough support. Yun ang tanong. Kasi 2028 elections is just around the corner. Just around the corner. Ano sabi pa ni Erice? Marcos made a lot of promises na hindi niya natupad. Close to Malacanang para
para pagtiwalaan. So you want the ICI to stay? Yes. But Kaya may they're- batas kami, mayroon Oo. kami proposed But bill. they're wrapping that up. Kasi sinabi ni Presidente na priority niya. So, binilisan namin. Nakapasa na to sa second reading. Sa committee level. Yeah. So, it's up to Congress para madala na sa plenary para maipasa namin. So, yan yung mga dapat na maging seryoso yung Pangulo doon sa mga sinasabi niya. Kasi doon sa mga sinasabi niya, parang wala pang natutupad. ICI, wala pa yan. Anti-political dynasty. Yung final ni Congressman Santro, pro-political dynasty, pwede 10 kada pamilya. So, tapos yung party list reform, tapos yung sinabi niya, meron siya mapapakulong, wala naman nakulong. So, ang dami niyang sinasabi na hindi natutupad. So, lalong bumababa yung trust ng mamamayan sa kanya. At nalulungkot ako doon. Bakit? Kasi habang bumabagsak yung trust ng tao sa kanya, bumabagsak yung ekonomiya natin. Oo. At habang bumabagsak yung ekonomiya natin, maraming kawawa. Kasi ako, basahin pa ako eh. Ibig sabihin, nandun ako sa masa eh. Iyon ang sinasabi nila kasi ang depensa naman ng mga tanga, sabi nila, bakit kasi kayo ganyan? Puna kayo ng puna. Bakit hindi na lang natin suportahan ng gobyerno? Alam nyo, madali naman pwede naman suportahan ng gobyerno. Kaso, ito yung parang sinasabi natin na, paano mo tutulungan ng isang tao kung mismo yung tao ayaw niya tulungan ang kanyang sarili? Yun yung problema dyan. I mean, instead na yung mga pumpunang titignan, dapat tignan nila ang sarili nila. I-correct nila kung ano yung pinupunan ng mga tao. Kasi, at the end of the day, hindi lang naman magrurut dun sa pamumuna na hindi suporta sa gobyerno. Magrurut pa rin doon sa ginagawa ng gobyerno natin na hindi tama. Kaya nga tayo namumuna para itama yung gagawin ng gobyerno para mapaayos, mapaganda ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Pero kung sila din, bulsa sila ng bulsa. Tapos tayo, hindi natin suportahan natin yung pambubulsa ng gobyerno. Yun ang isipin ninyo, mga tanga. Yung kinakasaglakan nila at mga pagdurusan nila. So, kaya dapat iangat ni Presidente yung credibility niya, yung tiwala ng mamamayan sa kanya dahil yun, malaking bagay yun para umangat yung ekonomiya natin. Yun na nga eh. At hindi lang ang daming mga sinabing, mga pangako na hindi niya natutupad. Hindi lang naman si Risa ang nagsasabi niya. Kahit yung mga artista, kahit yung mga common tao, kitang-kita po namin yan. At ramdam yan eh. Kita nyo nga si Vice Ganda, sabi niya, naniniwala kami sa iyo, Pangulong Marcos, na masusolusyonan nyo ang problema ng bansa. Pero bakit ngayon? Kita nyo ngayon. Anong sabi niya ngayon? Ba't nagagalit na? Bakit siya nagagalit ngayon si Vice Ganda kay Marcos Jr.? Kasi kita niya, nakikita niya ang mga contestants nila na instead na ang gobyerno ang tumulong sa mga ganito, mga tayo pa. Yung anak ko po na grade 12, siya na rin po minsan ang nagpapabaon sa sarili niya, gumagawa po siya ng bulaklak, yung paciwire po. Kumbaga parang hindi na po sila naging pabigat sa akin, tumutulong na po sila. Si Ay hindi nag-iisa. Ang daming Pilipinong ganyan ang istorya sa ngayon. Nung nakaraan, ngayon, at marami pang Pilipinong makakaranas ng ganyan hanggat nananatiling walang healthcare sa Pilipinas na matino. Sistema ng healthcare. Kailangan natin ng malakas at matinong sistema ng healthcare sa Pilipinas. Yun talaga ang number 1 dapat. Oo. At kailangan i-demand natin yan sa pamahalaan. Kailangan natin silang katukin at kailangan ibigay ito sa atin ng pamahalaan. At kung meron na kayo, kailangan naming matanggap. Kailangan matanggap Kailangan malaman ng lahat ng tao. Yes. Kasi lahat naman tayo nagbabayad ng buwis. Correct. Mahalagang maibalik sa atin ang binabayad nating buwis. Oo. Sana yung laki ng ibinayad naming buwis sa kanila mapunta. Sa mga Pilipinong may sakit, sa mga Pilipinong nag-aaral, sa mga Pilipinong may pangangailangan, hindi sa mga politikong mayayaman na at gahaman. Oo. Nagbago na ang taon 2026 pero sana wag nating makalimutan. Alam kong we are all trying to move forward with hopes
Pero wag nating kakalimutan, wala pa rin pong nakukulong na nagnakaw sa Pilipinas. Wala pa rin. Ayan, sa presidente Budol. na nangako na magpapakulong, nag-aantay pa rin po kami dahil hanggang ngayon po, wala pa rin po talagang malaking isda o politikong nakukulong. So, mag-aantay pa rin tayo. Yes, we move forward with hopes, pero kailangan i-demand natin kung ano ang hustisyang kailangang makuha natin. Oh. Yes? Paano yan? Okay. Siguro sa ngayon, Vice, magta-try kaming kumausap ng may mga baka pwedeng makatulong sa'yo. No? At least makahingi tayo ng advice man lang kung anong dapat mong gawin. Maraming salamat. Thank you po. Sana meron. Kahit yung father ko po talaga. Ano no? Yung father ko po, nataningan na rin po siya ng 2 taon na lang din po siya. Diba? Ilang Pilipino araw-araw mag-aantay na lang mamatay kasi walang tulong na nakukuha. Kaya nga. Ilan, di ba? Paumanhin sa mga madlang people, sa mga nanonood sa atin araw-araw na tumututok sa atin kasi gustong matawa, gustong masaya. At kung maaari lang, we don't want to be political here, but justice is not political. Ang hustisya para sa mga mamamayan, ang social justice ay hindi siya politikal. Ito ay dapat maging personal sa atin dahil ang kamatayan ng katawan, ang kalusugan, ang kamatayan ng mamamayan ay hindi siya political. Kailangan personal sa atin ito. Dahil kamag-anak natin ang mga nawawala, nagkakasakit, mga kakilala nating bata ang hindi nakakapag-aral, mga kapitbahay natin ang nalulunod sa baha, at lahat tayo ay nananakawan ng buwis. Sige, Marcos pa. Tsaka mahalaga ang buhay. Yan talaga Pinakamahalaga ang buhay. pinakamahalaga ang buhay. Pinakamahalaga ang buhay. Mas At mahalaga oras. pa sa mga malalaking bahay ng mga politiko na ngayon ay hindi naman nila maipakita dahil itinatago nila. Mas mahalaga pa sa Kaya mga nga. bag ng mga politiko. Diba? Oo, pag namatay ka, hindi mo naman nasasama ang bahay, ang kotse, ang bag. Correct. Pare-parehos lang tayong ililibing sa lupa. Sa mga kamag-anak dyan ng mga magnanakaw na politiko, baka napapanood nyo siya, tawag naman kayo sa Showtime, tulungan nyo naman siya, please. Yun ang masaklap kasi yung mga maralita, no, mga kababayan natin naghihikahos, hirap na hirap sa buhay, umaasa sa gobyerno. Ang sabi nila, pag tayo, no, sinasabi natin, ang gobyerno, sasabihan tayo na, ba't kasi inaasa nyo sa gobyerno? Hello? Nagbabayad tayo ng tax. Nagbubuwis po tayo. Ibinoto natin sila. Itiniwala natin sa kanila ang boto natin para tayo ay pagsilbihan. Tapos ganyan ang sasabihin ninyo. Saan ang kukote ninyo? Sasabihin na huwag iasa sa gobyerno. Sa kanila nga tayo umaasa eh. Kaya nga natin sila iniluklok. Kaya natin sila sinusweldohan. Kaya tayo nagbabayad ng buwis. Kasi ginagawa natin yung part natin. Gawin nila yung part nila. So yung mga kababayan natin naghihirap, naghihikas, nasa ground. Hindi nila yan nakita. Instead na ang gobyerno ang tutulong sa kanila, makagaya nung mga games na mga ganito, Showtime at kung ano-anong mga ano, doon na lang sila umaasa. Yung iba, kapit na lang sa patalim. Kasi saan naman sila kukuha ng pambayad ng bills ng ospital, pambili ng pangkain, halos mamatay na nga lang sila. Pero yung gobyerno natin, ang ganda ng buhay nila. Sasabihan pa tayo na, kasya na, pagkasyahin natin yung 500 pesos sa Noche Buena. Samantalang sila, pa-abroad sila, patutur sila. Lilipad na naman yung Pangulo, papunta daw doon sa ewan kung saan. Sasabihin na magyayabang doon, wala naman siyang ipagyayabang. Negative yung kanyang ratings. So, ano yung pagyayabang niya? Ano yung babalik niya? Anong investments ang iuwi niya? Anong pera iuwi niya? Pagka uwi niya, wala. Kasi tayo ang gumastos sa kanilang biyahe. Paano na yan? Good luck na lang sa Pilipinas.